Paano kung may plano ang universo para lang sa'yo? Isang araw na napakaisa, napaka-espiritual, na ang hindi pagdanas nito ay maaaring magpahiwatig ng pagkatalo ng iyong tadhana. Ang Mayo 30, 2025 ay hindi lang isang araw, ito ay isang kosmikong pagbabago. Apat na mga zodiac sign ang nakatayo sa gilid ng isang makapangyarihang pagbabago at ang mga palatandaan ay nagsisimula ng lumabas. Paulit-ulit na numero, mga kakaibang panaginip, isang pangalan na binibisita sa katahimikan. Hindi ito ang iyong imahinasyon. Ito ang universo na nagsasalita. Isa ka ba sa mga pinili? Manatili ka sa amin. Ang mga susunod mong maririnig ay maaaring magbago ng lahat. Ang astrologiya ay hindi lamang tungkol sa horoscopes. Isa itong wika. Isang paraan ng universo upang bumulong sa mga nakikinig. At sa Mayo 30, 2025, ang mga bulong ay magiging isang malakas na sigaw para sa apat na partikular na zodiac signs. Ang araw na ito ay nagmamarka ng isang bihirang planetary event kung saan ang Jupiter, Mercury, at Venus ay bumubuo ng isang triad ng kapangyarihan. Nagbubukas ng mga channel ng hindi inaasahang yaman, emosyonal na breakthroughs at banal na timing. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagka-stuck, kung ikaw ay nanalangin para sa isang senyales, kung ang mga panaginip ay naging mas makulay, o ang numerong 11, 11 ay patuloy na lumalabas, ito ang iyong sandali. Ang enerhiya ng Mayo 30 ay hindi aksidente. Matagal na itong binubuo, naghahanda upang magbaha ng swerte, kaliwanagan, at kosmikong mga biyaya sa ilang mga buhay. Ngunit hindi lahat ay makakatanggap ng regalong ito. Tanging ang mga naka-align sa plano ng universo. Kaya kung handa ka ng tuklasin kung ang iyong sign ay kabilang sa mga pinili, manatili ka lang. Hindi lang ito astrolohiya, ito ay tadhana na gumagalaw. Ang kosmikong pagkakasunod-sunod, bakit ang Mayo 30, 2025 ay hindi isang karaniwang araw? Sa malawak na katahimikan ng kalawakan, may mga pagkakataon kung kailan ang mga planeta ay nag-a-align hindi sa pamamagitan ng pagkakataon, kundi ng banal na disenyo. Ang Mayo 30, 2025 ay isa sa mga bihirang sandali. Sa araw na ito, ang Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte, ay bubuo ng isang banal na tatsulok kasama ang Mercury, ang mensahero ng kosmos, at Venus, ang tagapangalaga ng pag-ibig, kagandahan, at kasaganaan. Ang ganitong celestial formation ay hindi madalas mangyari. At kapag ito'y nangyari, naglilikha ito ng tinatawag ng mga astrologer na kosmikong portal ng manifestasyon. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Ibig sabihin nito ay aktibong binubuksan ng universo ang mga pinto para sa pagbabago. Tunay, makapangyarihan, at mabilis. Para sa apat na particular na zodiac signs, ang alignments na ito ay magiging parang isang kidlat na tumama sa kaluluwa. Ang kanilang intuition ay tataas. Ang mga panaginip ay maghahayag ng mga nakatagong katotohanan. Ang mga oportunidad na dating malayo ay biglang lilitaw na may malinaw na pag-unawa. Ito ay isang araw ng pagbubukas ng potensyal, lalo na para sa mga naglakbay sa mga emosyonal na bagyo. Kung ikaw ay patuloy na nakakakita ng mga paulit-ulit na senyales, mga numero, mga simbolo, kahit mga kakaibang pagkakataon, huwag itong baliwalain. Ang mga ito ay mga kumpirmasyon. Ang kosmos ay nagsasalita at ang Mayo 30 ang araw kung kailan ang mensahe ay darating. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay hindi lamang tungkol sa pera o pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagkilala. Ito ay tungkol sa timing. Ito ay tungkol sa pagiging nakikita ng universo pagkatapos ng mga tao ng pagiging hindi nakikita. Ang mga piniling signs ay makaramdam ng isang kakaibang pagbabago habang lumalapit ang araw. Isang panloob na pagbabago. Parang isang kompas na sa wakas ay tumutok sa hilaga. At para sa mga magbabayad pansin, ang mga senyales ay magiging malinaw saan man sila tumingin. Sa mga pag-uusap, sa mga orasan,
pati na rin sa kanilang mga panaginip. Handa ka na bang malaman kung ang iyong sign ay kabilang sa 4? Magsimula tayo sa una, ang mayroong pasensya at katapatan na sa wakas ay bibigyan ng gantimpala. Taurus, ang gantimpala ng tahimik na pagpapasensya. Ang Taurus ay palaging naging tahimik na mandirigma ng zodiac. Maingat, tapat, at matatag. Habang ang iba ay nagmamadali, tumutok sa mga panandaliang tagumpay, ang Taurus ay nanatili sa tamang landas. At ngayon, matapos ang mga taon ng paghihintay, ang Mayo 30, 2025 ay darating tulad ng isang liham na matagal nang nawala mula sa mga bituin. Isang mensahe na nagsasabing, dumating na ang iyong panahon. Kilalanin si Clara, isang Taurus na ipinanganak noong Mayo 10. Siya ang laging umaasa. Ang isa na nagdadala ng mga pasanin ng hindi nagrereklamo. Ang kanyang buhay ay isang maingat na ritmo ng routine, trabaho, pangangalaga, sakripisyo. Sa loob ng mga taon, tinulungan niya ang iba na magtagumpay, habang tahimik na ipinagpapaliban ang kanyang sariling mga pangarap. Ngunit bandang kalagitnaan ng Mayo, nagsimulang maramdaman ni Clara ang isang pagbabago. Maliliit na bagay, tulad ng paulit-ulit na lumalabas ang kanyang childhood number na 7. Isang panaginip kung saan siya ay naglalakad sa isang parang napuno ng ginto sa ilalim ng isang lila na langit. Iniiwasan niya ito sa simula. Iniisip na ito'y isang pagkakataon lamang. Ngunit patuloy na dumami ang mga senyales. Isang matagal nang nakalimutang kaibigan ang biglang nakipag-ugnayan na may alok na hindi niya inaasahan. Isang estranghero sa isang kafe ang bumulong ng isang pariralang madalas sabihin ng kanyang yumaong lola. Sa gabing ng Mayo 29, nagkaroon si Clara ng isang malinaw na panaginip. Nakatayo sa isang tulay na may gintong liwanag na dumadaloy mula sa langit. Isang tinig ang bumulong, "Tumawid ka na." Nagising siya na may kakaibang katiyakan sa kanyang dibdib. Kinabukasan, Mayo 30, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Ang ari-arian na tinayaan niya ilang buwan na ang nakalipas, na akala niya ay nawalan na, ay biglang naaprubahan. Ang kanyang maliit na online na negosyo ay nakatanggap ng isang malaking shoutout mula sa isang kilalang influencer na hindi niya kilala. Sa isang araw, nagbago ang kanyang mundo. Ngunit hindi ito swerte. Ito ay alignment. Ayon sa astrolohiya, ang Taurus ay pinamumunuan ni Venus. At sa Mayo 30, ang Venus ay nasa perpektong harmony sa Jupiter. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay nagpapagana sa bahay ng Taurus para sa yaman at pagkilala. Ngunit higit pa rito, binubuksan nito ang banal na timing. Para sa mga Taurus, magsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga paulit-ulit na numero tulad ng 4 na 4 na 4 o 7-7-7. Mga panaginip tungkol sa mga tulay, ginto, o mga parang biglaang mga mensahe o imbitasyon na may kaugnayan sa mga lumang layunin. Mga senyales mula sa kalikasan, mga balahibo, mga barya, o mga bulaklak na iniwan sa kanilang daraanan. Kung ikaw ay isang Taurus, magtiwala sa iyong katawan. Mararamdaman mo ang pagbabago bago mo ito makita. Isang tahimik na kasiyahan, isang biglaang hininga ng kaliwanagan. Tandaan, ang enerhiya ng Mayo 30 ay hindi tungkol sa mabilisang yaman. Ito ay tungkol sa nararapat na kasaganaan. Hindi mo hinabol ang mga shortcut. Naghasik ka, diniligan, at naghintay. At ngayon, ang mga ugat ay nagbubunga. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ngayon ay maniwala. Pakawala ng pagdududa na humadlang sayo. Sabihin ang oo sa tawag, dumaan sa pintuan na magbubukas. Kahit na hindi ito ang pintuang iyong inaasahan. Dahil sa Mayo 30, ang universo ay hindi lang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Ibinabalik nito ang mga nararapat sa iyo. Aquarius, ang pananaw na sa wakasay. Makikita ang panaho. Ang Aquarius ay ang mambabakas ng pangarap na nakikita ang mundo hindi para sa kung ano ito, kundi para sa kung ano ito maaaring maging. Madalas maling intindi, kadalasang tinutuligsa at bihirang sundan
Ang Aquarius ay naglalakad sa isang nag-iisang landas. Ngunit sa landas na iyon matatagpuan nila ang mahika. Sa mga taon tinawag si Elijah na kakaiba. Isang Aquarius na ipinanganak noong Pebrero 7, hindi siya umangkop sa tradisyonal na anyo. Nagtayo siya ng mga bagay na wala pang lugar. Nagsalita siya tungkol sa mga ideya na hindi kayang unawain ng iba. Ngunit hindi siya tumigil sa paniniwala na balang araw, aabot ang mundo sa kanyang pananaw. Ang paniniwalang iyon ay nasubok, lalo na sa nakaraang taon. Ang proyekto ni Elijah, isang revolusyonaryong app upang matulungan ang mga artista sa pagpopondo ng kanilang mga gawa, ay palaging tinatanggihan. Sabi ng mga namumuhunan, ito raw ay masyadong makitid. Sinabihan siya ng mga kaibigan na maging makatotohanan at nagsimula siyang magtaka. Mali ba siya? Ngunit dumating ang mga senyales. Noong unang bahagi ng Mayo 2025, nagsimula siyang magising tuwing 2:22 ng madaling araw, gabi-gabi. Nanaginip siya ng mga asul na ilaw at hagdang-hagdang tumataas patungo sa langit. Isang gabi, isang paru-paro ang dumapo sa kanyang laptop screen habang malapit na niyang isara ito. Ipinagwalang bahala ito ng kanyang rasyonal na isipan, ngunit ang kanyang espiritu ay gumalaw. May bagay na kumakatawag sa kanya. Noong Mayo 30, nag-login si Elijah sa kanyang inbox, umaasang makakatanggap ng pagtanggi, at natagpuan ang isang email na may subject. Mag-usap tayo. Isang malaking mamumuhunan, isang tao na dati niyang hindi pinansin, ang nais makipag-partner. Sa parehong araw, ang kanyang proyekto ay naging viral sa social media pagkatapos itong ibahagi ng isang sikat na creator sa isang random na kwento. Ang ideya na hindi pinaniniwalaan ng lahat ay biglang ipinagdiwang. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ayon sa astrolohiya, ang Aquarius ay pinamumunuan ni Uranus, ang planeta ng biglaang mga breakthrough at inobasyon. Noong Mayo 30, bumuo ng isang makapangyarihang sextile si Uranus kay Mercury, na nagpasiko ng isang spark ng hindi inaasahang oportunidad para sa mga Aquarius. Ang enerhiyang ito ay tumama sa kanilang ika-11 bahay, ang bahay ng mga pangarap, tagumpay sa digital, at mga network. Kung ikaw ay isang Aquarius, magmasid sa mga senyales na ito. Mga paulit-ulit na numero tulad ng 222 o isang-isang mga paru-paro o ibon na kumikilos ng kakaiba sa iyong paligid. Biglaang komunikasyon mula sa mga tao na hindi ka pinansin. Mga panaginip ng pag-akyat, paglipad, o mga pangitain na may kinalaman sa liwanag. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapatibay. Ito ay isang kosmikong kumpirmasyon. Sinasabi ng universo, hindi ka kailanman nagkamali. Ikaw lang ay masyadong maaga. Ang Mayo 30, 2025, ang iyong panahon ng paglulunsad. Ang pananaw na pinapalago mo sa katahimikan ay sa wakas ay makakakita ng liwanag. Ngunit tanging kung kikilos ka, tanggapin ang tawag. Sagutin ang mensahe. Sabihin ang oo sa imbitasyong natatakot kang tanggapin. Aquarius, ang iyong oras ay hindi na darating, nandyan na ito. At ang pinakamagandang bahagi, ang mundo na noon ay nagtatanong sa iyong layunin, ay ngayon titingin sa iyo para sa mga sagot. Hindi ito isang swerte na pagkakataon. Ito ay ang gantimpala ng hindi matitinag na pananaw. Dahil ang universo ay laging nagpapahalaga sa mga nagdamdam ng mangarap kapag pinakamahirap magtiwala. Scorpio, mula sa mga anino patungo sa liwanag ng entablado. Kung ang zodiac ay isang nobela, ang Scorpio ay ang lihim na kabanata, ang kailangang basahin ng 2 beses upang lubos na maunawaan. Malalim, emosyonal, at madalas maling intindi, ang mga Scorpio ay mga bihasa sa pagbabago. At sa Mayo 30, 2025, ang universo ay dadalhin ang kanilang kwento sa isang buong bilog. Kilalanin si Mara, isang Scorpio na ipinanganak noong Nobyembre 13. Ang kanyang buhay ay palaging isang bagyo sa likod ng kalmadong mukha. Nawala sa kanya ang mga tao, tiwala, at mga pangarap.
Ngunit hindi niya nawala ang sarili. Tanging nagkubli siya, ng mas malalim, naging mas malakas sa katahimikan. Pagkatapos ng isang masakit na breakup at isang nabigong negosyo, tumigil na si Mara sa pag-asam ng mga himala. Sa halip, binuo niya ang kanyang sarili, piraso-piraso. Pagkatapos, noong huling bahagi ng Mayo, nagsimulang matagpuan siya ng mga senyales. Isang itim na pusa ang tumawid sa kanyang daraanan 3 araw na sunod-sunod. Hindi sa takot, kundi sa kalmadong kuryosidad. Patuloy niyang naririnig ang parehong kanta sa mga hindi inaasahang lugar. Sa mga grocery store, mga taxi, pati na rin sa isang panaginip. Isang paru-paro na may madilim na lila ng mga pakpak ang sumunod sa kanya habang naglalakad siya sa parke. At sa loob, naramdaman niya ito. Isang emosyonal na tunog na parang may isang bagay na malapit ng sumabog. Noong Mayo 30, dumating ang pagsabog na yon. Ang blog na sinimulan niya ng lihim, isang espasyo upang magsulat tungkol sa pagpapagaling, pagkabigo sa puso at pagtuklas ng sarili, ay ibinahagi ng isang malaking mental health advocate. Sa loob ng ilang oras, ang kanyang inbox ay napuno ng mga mensahe ng pasasalamat. Ang kanyang tinig, na iniisip niyang masyadong wasak upang magbigay ng halaga, ay nakapagpagaling ng iba. Siya na ngayon ang liwanag na dati niyang ipinalangin. Ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng kamatayan at muling pagsilang. Noong Mayo 30, bumuo si Pluto ng isang bihirang trine kay Venus, na nagpapagana sa ikawalong bahay ng Scorpio, ang bahay ng pagbabago, kapangyarihan, at pagpapalaya ng emosyon. Isang makapangyarihang tawag ito upang bumangon, magsalita, at ibunyag ang katotohanan na matagal nang itinago. Kung ikaw ay isang Scorpio, magmasid sa mga senyales na ito. Mga paru-paro o pusa na kumikilos ng kakaiba. Mga kanta na paulit-ulit sa mga hindi inaasahang lugar. Bigla ang pagpapalaya ng emosyon o maliwanag ng mga panaginip ng tubig, isang tawag. O mensahe na nagdudulot ng pagtatapos o bagong simula. Para sa mga Scorpio, ang Mayo 30 ay hindi isang regalo. Ito ay isang muling pagsilang. Ito ang sandali na mahulog ang maskara at sumiko ang kaluluwa. Ang lahat ng dating tila parusa ay ngayon ipapakita bilang paghahanda. Ang mga pagkawala, pagtataksil, at mga pagtatapos. Bawat isa ay nagbigay daan sa loob mo para sa breakthrough na ito. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong tumigil sa pagtatago. Huwag ipagkait ang iyong mga biyaya. Huwag patahimikin ang iyong kwento. Huwag umalis kapag ang entablado ay sa wakas ay nakakita sa iyo. Ito ang iyong kosmikong entablado. At ang mundo ay handa nang marinig kung ano ang matagal mo nang itinatago. Sa Mayo 30, ibibigay ng universo sa Scorpio ang nararapat sa kanila. Pagkilala sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa palakpakan. Ito ay tungkol sa kapangyarihang nakuha muli. Tinig na ibinalik. Espiritu na naalala. Kaya Scorpio, tumayo ng matangkad. Dahil ngayon, kapag ang universo ay bumangon, babangon ito kasama mo. Libra, ang sandali na ang timbang ay pumabor sa iyo. Ang Libra ay palaging naglalakad sa pagitan ng kaguluhan at katahimikan. Sa puso na naglalkenang ng kapayapaan at isang kaluluwa na naghahanap ng pagkakaisa, ang Libra ay madalas na isinusuko ang kanilang sariling pangangailangan para lang hindi magkaproblema ang mundo sa paligid nila. Ngunit ang katotohanan ay, kahit ang pinakamalakas na timbangan ay napapagod sa pagtanggap ng bigat ng iba. At ngayon, sa Mayo 30, 2025, sa wakas ay bumangon ang universo at bumulong. Panahon na muna. Ito ang kwento ni Alina, isang Libra na ipinanganak noong Oktubre 5. Siya ang taong ngumingiti sa kabila ng bagyo, ang nagbibigay kahit na wala nang matira sa kanya. Ang mga tao ay lumalapit sa kanya para sa mga payo, kaginhawahan, at kalinawan. Ngunit walang nagtatanong kung paano siya nagpapatuloy. Pinanatili niyang buo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng malumanay na lakas. Binubuo niya ang iba habang tahimik na ipinagpapaliban ang kanyang sariling mga pangarap,
Hanggang isang gabi ng Mayo, umupo siya sa kanyang bintana at tanungin ang langit, "Kailan darating ang aking panahon?" At nagsimula na ang mga senyales. Nagsimula siyang makakita ng mga balahibo sa mga hindi inaasahang lugar, sa kanyang pintuan, sa kanyang sasakyan, pati na rin sa isang libro na hindi pa niya nabuksan sa loob ng mga taon. Ang numerong 6 ay patuloy na sumusunod sa kanya, sa mga resibo, mga plaka ng sasakyan, sa mga timestamp. Isang gabi na naginip siya ng isang salamin na unti-unting nababasag, ngunit sa halip na mabasag, naging liwanag ito. Noong Mayo 30, isang pagbabago ang nangyari. Isang lumang portfolio ng sining na matagal nang nakalimutan ay natagpuan ng kanyang pamangkin, na ipinost ang isang sketch online nang hindi siya sinabihan. Nag-viral ito sa isang gabi. Nakakonekta ang mga tao sa kanyang sining, ang kanyang kwento, at bigla siyang nakontak para sa mga komisyon, interview, at isang tampok sa gallery. Para sa libra na pinamumunuan ni Venus, ang sandaling ito ay higit pa sa tagumpay. Ito ay isang pagbabalik sa sarili. Ayon sa astrolohiya, si Venus ay nasa bihirang harmony kasama si Jupiter at Mercury sa Mayo 30, na nagpapagana sa ikalimang bahay ng Libra, ang bahay ng pagkamalikhain, pagpapahayag ng sarili, at muling pagsilang ng passion. Ito ay isang bihirang alignment na nagbibigay daan sa mga Libra upang ilagay ang kanilang sarili sa unahan ng walang pagkahiya. Kung ikaw ay isang Libra, magmasid sa mga senyalis na ito. Pagkakita ng mga balahibo sa hindi inaasahang lugar, mga panaginip na may kinalaman sa liwanag, salamin, o mga simbolo ng pagkabasag. Mga paulit-ulit na numero tulad ng 6, 66, o 666. Sa kontekstong ito, isang simbolo ng balanse at pagbabalik. Bigla ang mga sandali ng kalinawan habang nagsasalita, nagsusulat, o lumilikha. Hindi ito tungkol sa kasikatan o kayamanan. Ito ay tungkol sa pagpapatibay. Ang mga pangarap na itinago mo dahil ang buhay ay nakialam, binubura ng universo ang mga ito at ibinabalik sa iyo. Ngunit kailangan mong sabihin ang oo. Libra, ito ang iyong kosmikong sandali upang bawiin ang iyong tinig, ang iyong kagandahan, ang iyong pananaw. Hindi ka lang ang tagapag-ayos, ang tagapamayapa, ang tagapag-alaga. Ikaw ang artist, ang nagmamahal, ang kaluluwa na nagbibigay balanse sa mundo sa pamamagitan ng iyong presensya. Sa Mayo 30, huwag matakot sa liwanag. Pumasok ka dito. Hayaan mong itulak ng universo ang timbangan pabor sa iyo. Sa wakas, hayaan mong makita ng mundo ang mahika na matagal mo nang binubuo sa loob ng iyong puso. Dahil ang isang bagay na kailangang tandaan ng Libra ay ito. Hindi ka makasarili sa pagpili sa iyong sarili. Ikaw ay banal. Konklusyon plus takeaway. Ang Mayo 30, 2025 ay hindi lamang isang araw. Ito ay isang banal na appointment. Para sa Taurus, Aquarius, Scorpio, at Libra, ito ay hindi lang tungkol sa swerte, kundi tungkol sa alignment. Tungkol sa kosmikong timing na sa wakas ay magkasama sa mga tahimik na panalangin na bumulong ka noong walang nakikinig. Bawat sign ay nagdala ng bigat ng tahimik. Bawat isa ay nagtiis. At ngayon, ang universo ay tumugon, hindi sa ingay, kundi sa mga senyales. Mga balahibo, mga numero, mga panaginip, mga kanta. Hindi ito mga pagkakataon. Ito ay mga kumpirmasyon. Kaya, makinig ka. Manood ka. Ramdam mo ba? Ito ang iyong paanyaya na magtiwala sa hindi nakikita, maniwala sa hindi masukat, at kumilos batay sa hindi nakikitang paggising ng iyong kaluluwa. Huwag magduda sa kung ano ang nagaganap. Dahil ang Mayo 30 ay hindi nagdadala ng mga random na himala. Nagdadala ito ng mga gantimpala. At kung ang iyong espiritu ay gumagalaw habang naririnig mo ito, marahil, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Nagsalita na ang mga bituin. Ngayon, ikaw na ang mag-angat.